Pero ako meron akong alam na ilang mga sus Ginoo. Ayoko sana pag-usapan to pero kailangan talaga eh. Hindi kasi yung iba dito, kilala pa man din natin. Pero ito naman isang honest opinion lang. Without judgmental na na pananalita. Ayaw po natin husgahan eh. Pero kailangan nating komentuhan. Ito yung opinion lang. Ito yung opinion. Maaaring magkamali po tayo pero ang bira. O ito na nga. Hindi kasi alam mo, sa totoo lang, noong una, pinag-iisipan ko talaga kung dapat ko bang komentuhan yung mga ganitong tao. Dapat ko bang komentuhan? Kaya lang, habang patagal ng patagal, nagiging komedya eh. Hindi totoo, alam biro. Nagiging komedya. At gusto ko i-share lang sa inyo yung aking munting pananaw dito sa mga ganitong bagay. Okay? Kung ayaw nyo maniwala, di wag. Pero gusto ko lang i-share sa inyo. Para naman medyo mamulat-bulat naman yung ibang isipan ng ibang mga vlogger na gusto pang tumakbo. Woo! Ang hirap nitong buhay na to. Hindi kasi alam mo, ayoko talagang punahin sana to kasi kaibigan natin. Pero wala, pinasok mo yan eh. Di tanggapin mo na. Yung batikos sa'yo ng ibang tao. Ito naman, isang batikos na may halong pagmamahal sa ating kaibigan. O, simulan natin dito sa unang vlogger na tumakbong senador. Woo! Hayop! Kanya-kanya na talaga, para-paraan na lang. Para-paraan na lang, ano? Sige na nga, magkomento na natin to. Ako po si Mark Gamboa, isang vlogger. I am running for senator sa 2025 elections. O, tama na, tapos na. Gago! Okay na yon. Doon pa lang, nakakatawa na eh. Pambirang buhay to. Gago! Psst, grabe ka naman, Banat Bay. Samahan mo ugali mo. Hay, nako. Ewan ko ba sa'yo, Mark? Ang dami mong alam sa buhay. Hirap na ba negosyo? Nakapag-ipon ka na ba dyan? Sa kampong sinalihan mo, kaya tatakbo ka ng senador. O baka naman gusto mo lang talagang magdagdag na subscriber. Hindi, alam mo, ito serious matter to ha. Seryoso ako dito ha. Pero, sige na nga. Marami ako naisip. Alam ko, number one, sigurado namang alam niya hindi siya mananalo. Sino ba namang... imposible. Hindi talaga mananalo. Balik-balik ta rin mo istorya, hindi mananalo. At sigurado ko, alam naman sa puso ni Mark na hindi siya mananalo. Alam niya yan. Alam mo, itong tao na to, at sinista to eh. May utak to eh. Kaya nga mga kasama nito, mga katulad ni Haydaran eh. At saka yung si Lamos eh. May utak to, sinista ito eh. Kaya pag nag-usap-usap yung mga tatlong ugok na yun, para talaga mga matataas na uri kami ng mga tsinista eh. Kaya sigurado ako, alam naman niya, hindi siya mananalo. So ano ang motibo niya sa pagtakbo? Ako, base sa kanyang kaugalian, na pag ganyan-ganyan, kung nasaan ang viewers na andun siya. Nung nakita niyang dumami ang viewers nung kay Da Junior, napunta siya doon, di ba? Lipat siya doon eh. Oh, dating iskuto, lumipat kay Da Junior kasi akala niya marami. Nung unti-unti nang bumabagsak si Da Junior, tumahimik na rin to. Kasi alam niyang malalagasan siya eh. Malalagasan siya ng tao, malalagasan siya ng viewers. Di ba? Kaya medyo tumahimik na rin siya. So siguro, para magkaroon na naman siya ng traction o viewers sa kanyang channel, naisipan niyang
pumasok sa politika, tumakbong senador. Woo! Ayak ng wewe, oh. Hindi. Ako, Mark, di kita bababuyin, ha? Hindi pa pambababoy to. Hindi kita bababuyin, ha? Pero, wag mo naman babuyin yung sistema ng sa ating bayan. Hindi, yun lang yung ako honestly alam ko na ang habol nito ay para umangat yung kanyang channel, umangat yung kanyang vlog at sama makakuha siya, makapulot siya ng kasi ganyan naman ang ginagawa ng mga vlogger para makakuha ng traction, viewers, kung ano-anong gimmick ang ginagawa. Hindi mo naman lahat ganun Meron naman yung mga matitino. Pero pagka medyo hindi ko sinasabing siya to hindi ko hinuhusgahan na siya to. Pero pag medyo mahina kasi so umaangkla ka sa gimmick. Para mga artista rin yan Pag ang artista medyo mahina sa acting, nagre-result to gimmick, scandal at kung ano-ano. To break the ice, to penetrate the mainstream. Parang ganun sa tingin ko parang ganun ang nangyayari dito kay Mark Kaya lang ang problema kasi dito para sa akin ang problema dito, makakuha ka nga ng followers, subscribers, pero sigurado ako sintu-sintu din yun. Aminin na natin, Mark, hindi naman biro ang pagtakbo na senador. Alam mo kailangan ng pera dyan. Alam mo kailangan mo ng makinarya dyan. Alam mo si Doc Willie nga na milyon-milyon. Yung before, yung milyon-milyon ng kanyang subscriber, hindi nga siya nanalo Malayo pa. 'Di ba? Ang daming ganun. So alam mong hindi ka mananalo. Pero gusto mo ng konting, sabi nga, piece of the pie na mapunta sa'yo para mag-subscribe. Kaya lang, ito pa yung kapatid lang ito na may halong pagmamahal sa'yo, Mark. Makakakuha ka nga ng subscriber, viewers, pero mabababaw na tao, may sinto-sinto. So, yung mga yan, hindi yan pangmatagalan. Yung mga yan, hindi yan quality hindi yan quality viewers. Don't settle for less. Kasi if you're just going to settle for scandal para lang kasi scandalous to politika o mga leaders para lang makakuha ka ng viewers, walang mangyayari sa iyo. Hindi ka mag-grow as a vlogger. Hindi ka mag-grow as political vlogger. So ako po ay alam mo mangyayari niyan. Gagawin ka lang katatawanan. Tayo po ay lumaki And na for sa age me, ng social media. Nasasaktan ako dahil magkakilala tayo. Pangalawa, nabababoy tuloy yung industriya natin ng political vlogging. Ang dami na nga baboy. Yung mga kasamahan mo, nagpapakita ng puwet. Di ba? Inaamin na addict sila. Yung iba ayaw aminin, pero halatang halata naman. Nabababoy na nga yung political vlogging, gaganyanin nyo pa. Baka alam mo yun, kasi ito walang biro May connotation kasi. Alam mo naman siguro yan, na merong, somehow merong prejudice na pananaw ang mga mainstream media sa mga vloggers. Feeling kagad nila, yung mga vloggers, walang manners. Yung mga vloggers, walang yung pagiging disente, wala. Parang walang breeding, ganyan ang tingin ng mga media sa mga political vloggers Totoo, aminin man o hindi, yan talaga ang kanilang nasa puso nila. Ganyan ang mga political vloggers. Kaya nga kami bilang sa Banateros, lagi ko sinasabi, paalala ko sa aming 5. Number 1, bawal sa amin yung bida-bida. Kasi minsan may mga ganon yung bida-bida. Yung pagdating pa lang sa venue, hindi muna magpaalam kung pwedeng mag-live. Yung sa madaling salita, walang discernment. Yung basta na lang pumapasok, kahit alam mong private event, hoy, live ako! O mga kaibigan, live po ako! O mag-hi ka naman, attorney!
Yung mga guest doon, sandali. Private event to Wala kang ka-breeding na dapat. Pag private event, walang live. Yun, bawal sa amin yung ganun. Kasi nga, ang iniisip kagad ng mga mainstream media, iniisip kagad ng mga tao, vlogger lang yan. Walang breeding yan, walang hindi disente ang mga yan, walang mga pinag-aralan. Kaya sa amin, may orientation ako sa buong sa Banateros. And I'm so happy na yung talagang lehitimong mga membro ng Banateros walang ganyan. Bawal talaga sa amin ng ganyan yung bida-bida. Bawal sa amin yung kasi siyempre, ako halimbawa, meron kaming magkikita kami ni Pangulong Duterte, isasama ko yung Banateros. Ayoko yung isasama ko bida-bida. Alam mo ba, Mr. President, ganito kasi yan May mga ganun Oo, walang biro. Yung una kong, may nakasama akong vlogger na ganyan Parang gusto kong matunaw sa upuan Alam mo, Mr. President, meron kasi akong kaibigan sa Malacanang. Meron akong ganito Alam mo, sabi sa akin, Mr. President, alam mo yung putang presidente ito, sasabihan mo may kaibigan ka sa Malacanang? Para bang bawal sa amin ng ganun. Buti na lang talaga, itong Banateros, walang ganyan. Syempre, merong, kausapin namin si VP Sara Duterte, di ba? Mantakin mo kung ang kasama ko bida-bida. Pagpasok ni Vice President, Ma'am, live po tayo ngayon. Lahat ng kabaklaan pag-usapan natin. Di ba? Siyempre, hindi pwedeng ganun, di ba? Buti na lang walang ganung Banateros. Kasi nga, pinangangalagaan natin na sana iangat naman natin yung antas ng pagbablog political. Kaya ako medyo nasasaktan nung napakinggan ko ito. Kasi Mark, instead na matutulungan yung imahe nating mga quote-unquote vloggers, political vloggers, dahil sa pagtakbo mo, iisipin tuloy nila sintu-sintu talaga tayo. Damay-damay ito, sinabi mo pa, boses ka namin. Boses ng vloggers. Kahit hindi naman lahat. I mean, sino nagsabi sa yung boses ka ng vloggers? Sorry Mark, pero I love you as a friend. Pero, wag naman ganyan. Hindi ako papayag na ikaw magiging boses ko. Sorry wag naman. Kahit ano pa sabihin mo, the mere fact na nagsimula ka tumakbo as a senator. Sana man lang nagsimula ka as, alam mo yun, counselor, o kaya nagpa-appoint ka muna as ASEC o USEC. Alam mo yun, tas pwede nang tumakbo. Yun meron kasing proseso, wag yung pagising ko, tinawag ako para maging senador. Kaya tatakbo ko senador. Naku, maniwala ka sa akin. Anyway, sabi nga nila in the last days. Mamaya explain ko sa inyo kung ano yung in the last days. Gusto ko pong maging boses ng mga vloggers, online sellers at mga freelancers sa Senado. Kasi ang pakiramdam po ng marami po sa mga kababayan po natin ay hindi sila napapakinggan, hindi sila naririnig, nagsisinungaling sa kanila, Anong hindi napapakinggan ni naririnig? Ang ingay nga ng mga vloggers Today, sorry Mali kasi. Mali yung sinasabi mong feeling kasi ng mga hindi napapakinggan. Hindi, napapakinggan tayo. Ang lakas nga ng mga bunganga natin Kalokohan. Ano hindi tayo napapakinggan? Ang lakas natin, ang lakas ng boses natin. We even dictate minsan yung fad. Hindi totoong wala tayong boses. Kalokohan po yan. Kahit pumanalo kang senador na napaka-imposible. Hindi mo mabibigyan ng boses sa mga vloggers doon. Kailangan mo ng mga kasamahan. sira, ginagamit sila. So gusto po nating maging boses ng mga netizens, ng mga ordinaryong Pilipino dyan po sa Senado. Bibigyan po natin sila ng isang kasama, kakampi na makikinig po sa mga hinaing nila at mag-o-offer ng mga totoo at magaganda at Grabe. Sorry Mark hindi. Aga mo na bulok. Lare! Hindi, ano ko to. Napakabait na tao nito.
Pero yung ganyang klaseng para maging boses ng ordinary. Utang. Politikong, aga mo na bulok. Ang aga mong kirain ng sistema. Mga kababayan! Ako po ay tatakpo para maging boses ng netizen. Ayop, putangin na yan. Sorry Sorry. Sorry Mike, sorry. Ayos na solusyon para po sa mga problema nila. At totoo lang, marami nang frustrated sa politika natin. Parang paulit-ulit, pare-parehong mga pangalan, yung mga ini-elect pero hindi naman sila Tama naman yan. Tama ka dyan. Marami na talaga nabibwisit. Kaya nga dapat, the focus is not to run, but to educate the people. At sa totoo lang, mas marami ka pang makakausap. Ay, sandali, may viewers ka ba? Oo, may viewers ka naman. Mas marami ka pang matuturuan kung ikaw ay magpo-focus sa pagbablog instead of tatakbo kang bilang senador. Kasi iisipin ng tao, sintu-sintu ka, tumakbo kang biglaan ng senador. Pag inisip ka agad nila yung mawawalan ka lalo ng viewers. So mas mabuti pang nag-focus ka na lang, pinag-igihan mo, pinag-ayos mo yung pagbablog mo, nilaliman mo mga argumento mo, ginandahan mo ang presentation para hindi ka boring panoorin, at eventually you educate the people. Paano ba ang pagboto ng tama? Sino ba ang mga dapat iboto? Ano ba dapat ang basihan na isang magaling na senador, magaling na kongresista, magaling na councilor, magaling na mayor? You educate the people. You relate with them. Sandra Be Aguinaldo. with them. Tama. Microphone Gamitin mo yung lengguwahe ng masang Pilipino. In the past kasi, Tapos i-educate mo sila. Paano ba tayo bumoto ng tama? Mas marami kang matutulungan doon kaysa sa tumakbo ang senador. Na wala namang makikinig sa'yo, wala namang boboto sa'yo. Sorry Mark pero this is a real talk na I hope siguro po sa panahon I hope magising ka sa panaginip mo. wala namang nagbabago sa buhay nila. So gusto nating iparamdam doon sa mga ordinaryong tao. Basta ang punto natin, walang karapatan magreklamo kung puro binoboto ay parating puro trapo. Tama naman yun. Wala kang karapatang magreklamo kung binoboto nyo puro trapo. Uy, simulan mo doon sa amo mo. Na pinagtatanggol mo. Na trapong-trapo. Nangako ng 20 pesos na bugas. Magkano na ang bugas ngayon? Tayo po ay magkaroon ng maganda-ganda. Educate the people. Tell the people who is the right people na ilagay sa gobyerno. Okay, That's meron the po tanong. best way para matulungan mo ang mamamayang Pilipino. And because you know how to blog, you know how to communicate to people, mas marami kang maaabot Marami po tayong mga kesa sa, iba't-ibang ako'y mga tatakbong advocacy senador, na naglalaban. Nasa YouTube po natin, sa Models of na Manila TV. kesa na matuwa sa iyo yung the first tao, ones po in particular that I want to talk about. feeling Dahil nila, tayo po ay nagre-represent niloloko sa mga content natin. creators, online sellers, Ito, at isa pa, freelancers. ito, sorry Ay gusto ko Mark, pong bigyan pasensya ng na, dagdag pero kapital. Yung pong mga I have to online tell sellers, this. bigyan sila ng dagdag suporta, dagdag kapasidad, dagdag promosyon para po lumaki Ang yung problema mga kasi online sa atin, sellers po natin. Dapat po nagpapaniwala hindi sila tayo sa bulong ng demonyo. tulungan pa natin lumaki kasi sila po yung mga future na mga Hindi ko naman malalaking sinasabing negosyante demonyo po yung ng mga- ating bansa. In the same way po, ganun din, dagdag suporta. kahit ako po, para po halimbawa, sa may mga content nagko-comment creators, pa sa mga eh. freelancers, Oh, Banat Boy, mas tumakbo ka na lang malawak ang senador. internet sa bawat barangay, Oh, mas okay bawat kang sulok. tumakbong senador. Kasi yan po, Yung mga pong ganyan-ganyan. opportunity to earn Alam mo, online. maniwala po ka ako sa yan akin. Hindi ko sinasabing demonyo yung mga nagsasabi sa akin nun, ha? Paraan para po Pero maangat sa minsan kahirapan kasi yung meron karamihan tayong po sa ating mga yung kababayan. messianic So, that is factor one. Pangalawa na po, feeling naman natin, pagdating po sa fake news dahil yan po ay pag ako isa sa mga tumakbo ng talagang, senador, nagiging problema po mabibigyan ko namin ng pag-asa at natin boses sa ang social media. So gusto ko pong magtatag ng Ang daming isang magagaling fake dyan. news na monitoring office. I-educate na lang 24/7 natin siya. yung Ang mga gagawin tao lang na po ito niya, ang iboto natin. Mag-monitor, Huwag na magpantay, tayong sumamat, sumausaw. tapos pag Hindi meron ho pong biro mga maging makitang mga senador. fake news, pwede po Hindi niyang, ho biro ang nasa imbestigahan. politika.
i-report sa Facebook. Ako nga eh, alam mo, hindi ko siya ano ha, pero natatawa ako pag may mga nagsasabi sa akin na tumakbo ka na lang ganito, tumakbo ka na lang. Kailangan lang po kasi merong Alam mo, nagbabantay pumapasok sa fake utak ko, news. Merong hindi yung, masusumbungan yung mga tao. ay oo na nga, ito, nagpapakalat tama, ng fake marami news na akong about, followers, tatakbo na malicioso ako. mga Hindi post ganun. o mga Alam mo unang pumapasok sa utak ko? AI na kung ano man. Tangina, huwag naman natin gaguhin ang kailangan po politika sa merong opisina Pilipinas. na ganun. Kaya na tayo nagkaganito eh. May sinabi lang ako maganda, gusto nyo na akong tumakbo? ICT High School. Okay, so siya po, Na, lahat ng nakarinig mga lang kayo ng magandang matalino nating estudyante, lengguwahe mula sa akin, gusto nyo nang pagdating po tumakbo? sa technology sector, so we Huwag could naman po develop natin babuyin yung mga ang politika. software Eh, sorry engineers, para hindi lang hindi po sa tayo inaano ko yung- ng mga social media. Kahit nga Tayo ako na sa din sarili po ko, yung ayokong, mga, tangino ako una magiging po, solusyon mga na empleyado para ng mga tumakbo Microsoft, senador. Google, Facebook, Sino yung ko mga para technology tumakbo companies. senador? But in Ang the daming future, masisipag hopefully, dyan, ang sila din po daming yung mga magagaling dyan, tech ang entrepreneurs daming natin matatalino dyan para sa lumaki tatakbo po ko yung senador. technology sector natin. And, Bababuyin ko lang yung lastly, Senado? gusto ko pong gumawa ng isang national social media plan. Wag naman. Gagamitin po natin. Yun lang sa akin ha. yung pong Pasensya mga na po social ha. Wag po media, kayo magagalit yung mga to mga promote naniniwala yung po ating, na may mga nagsasabi dyan na tourism, tumakbo ko senador. Philippine companies, Philippine brands. Hindi po ako ganun na mababaw na tao We could promote na them around the world. Naisip gagamitin ko, for yung example, mga artists little like fame. Tini, SB19. Little pwede po followers. pwede natin gamitin. Tapos, tatakbo na social kagad media. na senador. The government Feeling could ako na ang may support para solusyon po sa mas bayan na makilala to. yung mga artists po natin Ako na, sa ibang, ako na, ako na, parte ng pinakamagaling. mundo. Similar po yung sa ginawa sa Korea. Yung mga Awa K-pop naman. nila and K-drama. Parang awa naman. Huwag naman natin naniniwala po babuin ako ng kung politika. ma-utilize ng maayos, When you say social public media could be a servant, great tool kung talagang to ikaw ay promote malalim na everything tao, that's wonderful mauunawaan about the mo Philippines. And lastly, at ma'am, hindi siguro mo po, dapat gusto ilagay ko sa na lang din utak mo sabihin, na ikaw ang gusto ko pong pag-asa ng magtulay. bayan na to. Okay, gusto ko pong magtulay Ang sa daming mga magagaling netizens dyan. ko. Ang daming mas Iba-ibang masipag mga- dyan. mga Ang faction, daming yung matyaga mga dyan. DDS, Ang loyalista, daming talagang nagsasakripisyo campaigns, dyan. kami Nakarapat ganyan. dapat na maging Kung sino man pinuno yung ng sumusuportahan ating politika, bayan. naniniwala po ako Huwag na ho kahit tayong magkaiba makisawsaw tayong dahil lang politika, gusto natin ng dapat po meron viewers, tayong gusto natin ng respeto sa isa't subscribers. isa, meron po tayong pagmamahal sa isa't isa. Dahil lang merong bilang mga ilang Pilipino. naniniwala sa So, atin. kahit po magkalaban tayo, magkaiba naman tayo natin ng gamitin paniniwala, yun. dapat po hindi nawawala yung pong Yun lang ha sa akin. Hindi ko sinasabing ginagamit ni Mark yun ha. Pero para sa akin, yun yung pananaw ko eh sa issue ng pagtakbo. Okay, salamat din po. Ayun, Wala ang na daming-daming akong magagaling dyan eh. tanong. Okay. Ako, handa akong tumulong sa mga taong merong talagang quote-unquote calling. Kasi ako naniniwala ako sa salitang calling eh. Ang bawat tao meron tayong calling sa buhay. Sabi nga eh, in one body, you have different parts, ika nga. 'Di ba sinabi sa Biblia 'yon? May kamay, may mata, may ilong, pero iisang katawan 'yan. Ano ibig sabihin nun? Sa isang society, Okay, salamat may po, kanya-kanya Sir ho Mark. tayong Dito na calling tayo, sa sir. buhay. Hindi porket magaling kang tumingin, ikaw'y mata. Pwede ka nang kumain. Ang mata, kahit anong gawin mo, hindi pwedeng kumain. Trabaho yan ng bibig. Di ba? Ngipin para makakain. Di ba? Pati ng isaw. I mean, ng ano mo, lalamunan mo. Yan ang daanan ng pagkain. Di ba? Hindi pwedeng gagamitin mo ang bibig mo para makadinig. Parinig nga. Gaganon ka. Hindi. Meron tayong kanya-kanyang panawagan. Function, ika nga. If you are good in vlogging, it doesn't mean you will be good senator. Parang awa naman. Di ba ho? Hindi, sa akin lamang po ito. Kaya, wag ho tayong kaya mga kababayan, wag ho tayo tulak ng tulak. Ito, magaling magsalita to. Pwede na ito maging senador. Ang daming magaling magsalita dyan eh. Kung ganun lang pala ang basihan natin ng senador, kumuha na lang tayo ng mga public speaker. Alam mo yung mga nagpupunta sa networking? Yung mga nagpapaliwanag ng binary? Mga nagpapaliwanag doon, gusto mo ba yumaman? Power! Magaling magsalita yun. Very convincing yun. Dami nga nabobola nun eh. Pero alam nyo ba yung mga speaker na yun, minsan hindi nga sila membro nung networking na yun. Trabaho lang talaga nila na mag-motivate na sumali ka pero hindi sila kasali. They are just respecting their gift of convincing and motivating people to join
the networking, pero sila hindi sumasali. Yun yung tinatawag na you have to acknowledge your gift. Hindi porket magaling ka magpaliwanag tungkol sa bagay-bagay sa mundo, takbo ka na ngayon. Yun lang. Pasensya na, Mark, ha? Huwag ka magagalit. Pero kung ginagamit mo lang yan para sa dagdag followers mo, maawa ka naman sa bayan natin. Maawa ka naman. Gusto nating bigyan ng dagdag kapital yung pong mga online sellers, dagdag kapasidad, dagdag tulong para po sa mga content creators, para sa mga freelancers, mas mabilis na internet sa bawat sulok po ng Pilipinas. O kasi naniniwala po tayo na ito pong mga trabahong ito sa online ang makakatulong para po Tumakbo kang presidente kung gusto mo ng mabilis na internet. Ano trabaho ng presidente yun eh. Uutusan niya yung DICT, yung sekretary. Oy, kumuha kayo ng mga ganito, ganyan. Pati ba naman senador, ano to, gawa ka ng batas na pag mabagal ang internet, kailangan lumayas ng Pilipinas. Ang bira, oo. Ay, nako, basta lang may masabi, Mark.